I'm sure nabalitaan nyo rin yung nangyari kanina na meron nung barko na bumangga sa mga mangingisda natin kanina. Puntahan natin yung topic. Akala ko nung una, akala ko nung umpisa kanina, China ang bumira Buti na lang hindi. Kasi kung China ang bumira niyan, laking gulo na ito. But anyway, ito yung update, no? So, balikan lang natin ng konti yung balita. Ito yung balita kaninang tanghali. Bago tayo pumunta sa topic na yan, tayo muna ay magsha-shoutout sa ating mga kaibigan sa Sendwave! Okay, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, Belgium, pwede na po kayong magpadala ng inyong mga remittances dito sa Pilipinas nang wala pong remittance fee. Ang gagawin nyo lang ay i-download si Sendwave sa inyong mga telepono. Gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shop at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. Ulitin ko po, wala pong remittance fees yan. At kapag ginamit nyo po ang aking promo code na Coach Jared, may karagdagang pang $20 kayong makukuha. Yan, ganito na po si Sendwave for all of your remittance needs. Yan. Ang sabi, 3 Filipino fishermen are dead as foreign ship rams boat off Bajo de Masinloc. So, kanina po umaga, nung una po naibalita ito, hindi po natin alam kung sino ang, what do you call this? Kung sino yung may pakana. So, ako, nung una naibalita sa akin to, isip-isip ko, putik China to. Putik China to. Nako, magkakagulo. Dahil kung totoo kung totoo ang China to nung iniisip ko kanina. China to, magkakagulo talaga. Walang santo-santo na maano dito, magkakagulo dito sa Pilipinas. Buti na lang nag-iimbestiga ang ating Philippine Coast Guard. Okay, ito po yung binalita kanina. Yan. Para updated tayo. Ongoing pa rin na tumutugma naman yung statement ng mga fishermen doon sa description ng Pacific Ana. Tapos based doon sa monitoring natin, Pacific Ana din talaga yung parang vessel na nandoon during that particular time. Tukoy na ng Philippine Coast Guard ang barko na posibleng nakabangga sa mga Pilipinong mangingisda sa bahagi ng West Philippine Sea. 85 nautical miles ang layo mula sa Bajo de Masinloc. Base sa oras at petsa na sinabi ng mga mangingisda matapos ang cross-referencing na isinagawa ng PCG. Lumalabas na ang Pacific Ana crude oil tanker mula sa Marshall Island ang dumaan sa lugar sa oras ng insidente. Galing umano ng Korea ang barko at papuntang Singapore. Patuloy pang nagsasagawa ng investigasyon ng PCG kung ito nga ang barko na nakabangga sa mga mangingisda. I-coordinate natin, ipapatawag natin yung Port of Call, tatawagan natin at hihinga natin ng statement. Mag-coordinate tayo sa shipping company. Ayon sa PCG, open sea ang pinangyarihan ng insidente na karaniwang ruta ng mga cargo vessel mula sa ibang bansa. Ayon kay Raymark Bautista, isa sa 11 nakaligtas na mangingisda. Malakas ang ulan noong October 2 ng madaling araw kung saan nakaistasyon ang kanilang mother boat. Pero kumpleto naman daw sila sa pailaw kaya makikita naman ang kanilang bangka. Nagulat na lang daw sila nang biglang binangga ng isang barko ang kanilang bangka. Alas 3 po yun kasi nagbabaan na sila, pumunta na sila sa mga lokasyon na pupuntahan nila. Kaya kami na lang po na nasa mother yung natira. So yung 8 po na service, nagbabaan na po yun na alas 3 pa lang. Nangyari po yung isa ko na alas 4:20 na po. Nakaladkad umano ang kanilang bangka bago ito tumaob. Ilan sa kanyang kasamahan na natrap pa sa loob na naging dahilan ng kanilang pagkasawi. Ang isa sa natrap sa loob ng bangka nakaligtas dahil pinasisid na lang daw ito para makalabas. Yung isa po din sa bandang likuran, yung isang kasama namin na survivor na natrap din siya sa ilalim So, yung kinatok-katok namin sa loob, sawa ng Diyos. Tumugon naman siya na tulungan niya ako. Sabi namin, sisid siya. Kasi madilim pa po nung time na yun Dahil madilim sa lugar, hindi na agad nakuha ang mga bangkay ng kanilang mga kasamahan na natili na lang daw sila sa ibabaw ng kanilang tumaob na bangka na palutang-lutang. Doon lang po kami. Lang kami sa nakatawag namin na bangka. Doon lang po kami sa ibabaw. Nasa dumating na po na paisa-isa yung mga service namin.
3 ang kumpirmadong patay sa insidente, kabilang na ang may-ari Grabe. at kapitan ng bangka. Nananawagan ngayon ng tulong sa pamahalaan ng mga biktima at kanilang mga kaanak. Anila, sana daw ay matulungan sila at mapanagot ang may-ari ng barko na nakabangga at nag-iwan sa kanila. Matulungan po kami ng presidente na matulungan po kami na mga naulila, tapos yung mga paano yung mga tao, gano'n. Sana po malukit po yung barko na yan. Nawalan po kami ng mga kasawan, nawalan po kami ng anak buhay. Paano po ngayon po? Paano yung mga pamilya namin, nilang malamay kahit kunting tulong po. Ayon kay Balilo, nagpadala na sila ng mga tao sa Impanta, Pangasinan upang makausap ang mga survivor at kaanak ng mga Impanta, nasawi bumaba. para sa ibibigay na tulong. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So yun. So Marshall Islands pala, sa Marshall Islands. So thankfully mga kutsero, well, ano ba? Actually, hindi thankfully. Thankfully is not the right word. Siguro, pampalubag loob, hindi barko ng China yung tumira. Kasi kung Coast Guard ng China yan, malaking gulo talaga to. Napakalaking gulo na ito. But unfortunately nga, may 3 nabawian ng nasawi. So, dahil open sea to open sea. So most probably malilitis ang jurisdiction nito nasa Marshall Islands. Kasi kung usually yan, kung kaninong flag, kung ano yung flag na kine-carry ng vessel, lalo na to, open sea. Doon yung jurisdiction. So kailangan maghabol tayo doon sa Marshall Islands. Ang question na lang dito is, actually hindi ko pa nga alam kailangan pang i-research. Kasi dahil nasa exclusive economic zone natin sila, kaso, may freedom of navigation dyan. I think this, kailangan si DFA ang makialam dito. Si DFA ang maghahabol dito. Kasi, it happened in open sea Tapos, hindi pa flag ng Pilipinas yung barko. So, any case will be brought to the attention of the nation or the country na kung ano yung kinikerry na flag nung barko. So, sa Marshall Islands to. May nagtanong kanina saan yung Marshall Islands. I think it's near one of the Pacific Islands yan . One of the Pacific Islands. So, doon sa lugar na yon. Solomon Islands, Marshall Islands, Polynesia, yung Polynesia, doon siya, Marshall Islands. Malayo sa atin yun, medyo malayo sa atin. So, but I guess, alam nyo mga kutsero, it's still a tragedy, trahedya pa rin yan, and si DFA ang aasikaso niyan. For the most part. Si Coast Guard ang magbibigay ng Coast Guard lang ang magbibigay ng mga ebidensya. So, but other than that, si Coast Guard, DFA. So, I'm sure si Presidente will do something about this. I'm very, very sure. Lalo na ngayon, friends na siya sa lahat . Di ba? Ang dami niyang mga kaibigan na globally. Di ba? So, I guess, and let's just hope na magko-cooperate yung Micronesia, yung Marshall Islands. Kasi it's within their jurisdiction. So, ganun. Kawawa naman itong mga fishermen. Sana magkaroon sila ng kahit daños perjuicios man lang, di ba? Hindi natin alam if they're employed, malamang hindi sila employed ng isang kumpanya, so wala silang mga hazard pay, etc., etc. So, yung na lang, monetary support, yun na lang muna siguro. Tapos, hopefully, makahabol din tayo dun sa sa totoong may sala, doon sa Micronesia. Micronesia ako ng Micronesia. Sa
sa Marshall Islands. Ayan. So, well, we hope for the best, di ba? That's all we can ask. Sabi ni Ate Tess, nakita raw po ba sa radar mismo binangga? Actually, meron akong video niyan, nakalimutan ko ipakita. Papakita ko sa inyo. Walang video kasi nung actual, pero meron kasing radar. Ito yung sabi. Parang tumigil pa lang. Daming dumadaan dito na barko yan. Ayan yung Princess Anna, ayan. Tapos andito yung bangka. Ayan, dyan. Pak! Ayun. Dinaanan lang talaga. Yan, yun yung nangyari. So, this is proof enough actually. Ayan. Ayan yung Princess Anna. Andito yung mga mangingisda. Ayan, yung puti na yan. Tapos, yun. Bangga. Pak. Tapos, yun. Dinire-diretso lang niya. Ayan. Malamang hindi niya nakita. I don't think this is done on purpose. Kasi kung on purpose to, nakakabuisit to. May bago na naman tayong kaaway. Nananahimik tayo, nangingisda lang yung mga mangingisda natin, biglang may ganyan, di ba? Pero hopefully this is not on purpose. Hopefully. Para bakit na maraming kaaway, guys eh. So hanggang dito lang po muna tayo for today, mga kutsero. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see you in our next Coach Jared Live. Alright, so God bless everyone. See you next time. Bye.